Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 7 ng Makiling Araw ng Martes. Narito ang pagpapatuloy. Sabi nga ni Alex, no, sige na itarak mo na to sa akin, patayin mo na ako. Sa loob ng 2 taon, lagi na lang ganito. Lagi na lang ganito yung madadatnan ko sa bahay. Inaawat siya ng nanay niya, no, sabi niya, Luis, huwag mo nang hintayin pang mawala sa atin ang panganay natin. Mawalan tayo ng pangalawang anak. Sabi niya, no, sabi naman ni Amira, tara na Alec, umalis na tayo, lumayo na tayo, bitawan mo na yan. Sinugod agad ni Amira ate niya, ate, hindi mo naman binalitaan sa akin na binenta mo na pala si Nguya. Sabi ng best friend niya, bestie, minalimutan ako sa labas, kukunin ko lang ha. Sabi ni Thea Tolentino, si Rose. Ano naman pakialam ko doon, ano naman pakinabang noon kundi kumain lang ng kumain ng damo. At saka sayang naman yung binayad sa akin ni Mang Luis, no? Dahil sa yun, binawi tuloy. Pambili na sana ng gulay natin yun, sabi naman ni Crisanto. Hoy, Rose, akala mo ba hindi ko mababalitaan yung sinabi ni nanay na binenta mo kay Mang Luis yung singuya? O bakit? May karapatan din naman ako para yung pandagdag sa pera natin, kumita pa tayo. Ate, aminin mo nga, binenta mo lang ba talaga singuya para meron tayong pambili ng pagkain o gusto mo lang gumanti sa akin? Sa ganon, sa pagkakataong ito, bawal na pala magsabi ng opinyon. Ate, para sabihin ko sa'yo kakampi mo kami. Hindi ko rin naman kayo kakampi eh. Ang kakampi ko lang naman dito si nanay eh. Malas ko lang dahil patay na siya. Sumigaw si Rose, sabi naman ng tatay niya, ako, hindi mo kakampi ha? Sinampal niya na malakas si Rose. Sabi ni Lola Ising, tama na yan. Huwag na kayo mag-away, sabi ni Crisanto. Bastos na bata eh. Bastos eh. Sabi ni Rose, no. Ganon. Wala na pala akong karapatan na magsabi ng hinaing dito. Sabi niya. Sabi naman ni Amira, ate, bakit mo yung ginawa ha? Bakit? Nagiselos ka. Kita mo, lumabas na rin ang totoo. Sabi ni Rose, bakit? Nung namatay si nanay, di ba? Lahat na ng atensyon niyo napunta na kay Amira. Sumikat siya, nakilala siya sa bahay na to dahil siya ang pumalit sa posisyon ni nanay para manggamot. Dumami na mga kilala niya rito. Lagi siyang pinupunta ng mga tao dito, sumikat siya, di ba? Lagi niya siyang pinupuri, di ba? Lahat na ng atensyon napunta sa kanya. So napikon na si Rose, nasabunutan niya sabunutan sila dito. Sabi ng Lola Ising nila, tama na, para kayong mga bata, itigil niyo na yan. Di dapat kayong magkasakitan. Di dapat kayong mag-away. Ang ginawa ni Amira, pinunta na agad si Alex para lumublob sila doon sa ilog, pampatanggal ng galit. Dahil parehas silang bad trip eh. Sumigaw sila sa ilalim ng ilog. Pag-ahon nila, o diba nakatulong? Sabi ni Amira, sabi ko sa'yo eh. Medyo gumaan na ba pakiramdam mo? Sabi ni Alex, pwede ba nating ulitin kahit isang beses pa? Umulit sila. Lumublob ulit sila sa may ilog. Lublob ulit, sabay sigaw ng sigaw. Nakakatulong talagang makapaglabas ng sama ng loob yan eh, pati galit. Nung pag-ahon nila, nakarelieve na sila ng pain ng nararamdaman nila. Sabi ni Amira, Lek, ba't hindi ka nagsasalita? Okay ka lang ba? Sabi ni Alex, ikaw okay ka lang? Kasi Amira, pupunta na kasi ako ng Maynila eh. Kailangan kasi ako doon sa talyer, malakas kasi. Kailangan nila ng tao. Ako lang maasahan sa pamilya namin sa ngayon. Hindi ko na mahintay pa magbago si tatay. Wala nang pagbabago yun. Ganun na talaga yun. Sabi naman ni Amira, naiintindihan naman kita eh. Hindi mo na kailangan pa magpaliwanag. Kaya nga hangang-hanga ako sa iyo eh. Sa dedikasyon mo, sa kasipagan mo. Marami ka nang napatunayan, Lek. Marami ka na rin sinakripisyo. Hindi lang sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. Kaya nga mas lalo kitang minamahal eh. Basta, kahit magkahiwalay tayo, nandito ka pa rin sa puso ko at hindi magbabago yun. Mahal na mahal kita, Alex. Sabi ni Alex, mahal na mahal din kita, Amira. Magkikita rin tayo balang araw. Panandalian lang to. Naghalikan sila. Samantala ito namang si Mang Estong, sinabi niyo mga kasama niya na nagtitinda, huwag kayo maingay kay Amira ha. Kailangan hindi natin babanggitin si Alex kasi pag naalala niya si Alex, malulungkot yon. Kailangan nagpunta tayo dito para pasiyahin siya, para kamustahin siya. Dumating na si Amira. O tara na, ready na ako magbenta. Adyo. Sabi niya, teka, ba't parang mga mukha kayong malulungkot? Ang seryoso nyo, sabi ni Mang Estong.
Oo, tama si parang Crisanto. Kinakamusta ka lang namin kaya kami napunta dito. Eh, Amira, halos 2 linggo nang wala si Alex ha. Hindi mo ba siya namimiss? Sabi ng babae, no? Ito talaga. Sabi mo, huwag natin pag-uusapan si Alex. Anong magpag-usapan si Alex? Sabi ni mga Ekstong. Eh kasi, inaalala lang namin ikaw, baka nalulungkot ka. Nandito lang kami para pasihin ka. Ngayon, eto na yung boss nila sa talyer. Oh no, Alex, okay na ba yan? Boss, okay na ho ito. Kung gusto niyo po, testing natin. O sige nga, testing mo nga. Pinagana ni Alex. Ba, okay na. Galing mo ah. Uy, ano ah? Mike, ang galing nitong kaibigan mo. Ang bilis matuto ah. Nako, boss. Magaling talagang ano yan. Tumabaw yan si Alex. Madaling matuto. Eh paano? Boss, may gagawin pa ho ba ako? May pagagawa pa ho ba kayo sa akin? Eh wala na eh. Eh kaya na naman ni Mike yung sasakyan na to. So pwede ka na magligpit ng mga gamit mo. Ay nako boss, may pupuntahan pa po yan. Bibili pa po na yung pangre-regalo sa shota niya. Ako ito talaga Mike, kung ano mga sinasabi mo. Ganun ba? Sabi nung kaibigan niya, Alex, sino ba talaga yung pupuntahan mo? Bibili ka ba ng pangregalo sa shota mo o pupuntahan mo yung van na color gray? Pinuntahan niya after ng trabaho. Yung pala, meron siyang tinawagan na may-ari ng van. Titingin siya, magka-canvas siya. Siyempre, nagmasid muna siya. Kinikilala niya yung van eh. Nagre-reminisce siya ng alaala. Nahuli siya ng may-ari. Sino ho kayo, sir? Ako ho yung tumawag sa inyo tungkol po sa van. Sir, sige ho, i-check niyo ho. Maganda ho yan, brand new po yan. Bago ho ba yung pintura nito? Opo, makikita niyo naman po, makintab yung kulay niya. Ngayon, hinahawak-hawakan ni Alex. Sabi, sige sir, pwede niyong i-check yan. Gusto niyo po, buksan ko yung loob. Sir, may problema ho ba? Naiiyak si Alex, no? Kasi ano siya, nakakaramdam siya ng trauma, nanginginig siya. 'Di ba? Parang umaatake yung Down syndrome niya. Naalala niya yung mga pangyayari nung nabundol ng van yung kapatid niya. Kinikilala niya eh kung sino may-ari eh. Kaya pala pumunta siya ng Maynila. Ito rin pala yung isa sa mga dahilan niya. Sabi niya, hindi ho, alis na ho ako. Hindi ho ito yung van na hinahanap ko. Yun na, hindi niya nakukunin. Parang rerentahan yata niya yung van. Kunwari. Ngayon, inalala ni Amira yung mga kagamitan niya nung bata pa siya. Para kay Amira, sulat. Tapos yung mga gamit niya nung bata pa siya. Tapos itong mga bulaklak na ginawang corona. Ito raw yung binibigay ng nanay niya kay Amira nung ito'y bata pa. Habang kinukwentuhan siya ng tungkol kay Maria Makiling. Nahuli siya ng lola niya. Amira, naitatabi mo pa pala yan? Opo, lola. Mahalaga sa akin ang mga bagay na ito. Akalain mo yun, natatabi ko pa to. Saka itong bulaklak na to, diba? Ito yung lagi sinusuot sa akin ni nanay nung bata pa ako. Bagay daw sa akin, parang ako raw si Maria Makiling. Tapos lagi niya pa akong kinukwentuhan tungkol sa mga kwento kay Maria Makiling. Oo, totoo yun. Naalala ko yun. Diba, lola, ganyan din ang ginagawa niyo kay nanay nung bata pa siya? Oo. Kasi ganito yan. Noong sinaunang panahon, dito sa Makiling, ang mga diwata, pati ang mga tao, magkakaibigan. Masayang magkakasama at payapang namumuhay. Lahat ng mga tao doon, kapag meron silang pangangailangan, lumalapit sila kay Maria Makiling. Sabi ni isang alay, Maria Makiling, wala na ho kami makakain, lahat po ng mga gulay at prutas tuyot na. Kung makikita nyo mga kapuso, puro mga bulok na. Ang ginawa ni Rabia Mateo bilang si Maria Makiling, tinakpan niya ng dress niya. Tapos pag alis, naging na ulit. Naging fresh na ulit yung mga prutas. Okay na. Sabi ng mga mamamayan, maraming salamat Maria Makiling. May makakain na ho kami. Sabi ni Amira, no? Hanggang ngayon po, naniniwala pa rin po kay Maria Makiling. Ang galing niya, no? Sabi ng lola niya, o mo sabihin Amira, hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa alamat na kwentong yun. Opo naman la, naniniwala ako doon. Bilang sumingit si Rose. Nako. Kung naniniwala kay Maria Makiling, di sana pumunta ka na ngayon doon sa bundok. Doon ka dapat mag-stay. Di ba lagi ka naman nagpupunta doon? Tapos kausapin mo si Maria Makiling, humingi ka ng pera. Nang sa gayon, makabayad tayo ng mga utang natin para yumaman tayo. Di ba yun naman ang gusto mo? Yung maniwala kay Maria Makiling? Sabi ni Lola Ising, tama na nga yan Rose. Simula ka na naman eh. Sabi ni Amira, alam mo ate, kahit na naniniwala ako kay Maria Makiling, hindi pa rin nawawala sa akin ng mga alaala ni nanay. Nawala na ng gana si Rose, umalis na kasi nagdrama.
Samantala itong Crazy Five, kumakain, hindi pa sila nakakabalik na Maynila. Nag-i-stay pa rin sila dito sa lugar ni na Amira para magbakasyon. Sabi nung waitress, "Sir, may kailangan pa po ba kayo?" Oo, may kailangan pa ako, hinawakan sa kamay, no. Alam mo kung ano kailangan ko? Number mo. Pwede mo bang ibigay dito yung number mo? Kinuha yung number niya, nilagay doon sa cellphone. Yun lang naman ang kailangan ko. Ngayon nagkiselo si Maxine. Sabi niya Oliver, "O pare, dahan-dahan, may nagkiselos." No? Sabi ni Seb, "Nako, wala yan sa bokabularyo ni Maxine. Di ba Maxine?" Sabi naman ni Maxine, "Bakit wala na bang bago? Puro na lang yan ang pag-uusapan ninyo. At wala rin naman sa bokabularyo mo ang salitang commitment." Yun, nagkatuwa na sila. Binubuli na nila si Seb, di ba? Magpinsan dyan si Christopher Martin saka si Royce Cabrera. Pinsan sila dyan eh. Ngayon, eto na. Bilang dumating tong si Portia. Sabi ni Maxine, "O Portia, kamusta nga pala yung produkto ng kalaban nyo?" Eto, hindi naman siya naging threat sa Excelsior ni Dad. So, hindi ko na dapat pang problemahin yun. Sabi ni Oliver, "Mabuti pa bumalik tayo sa bundok ng Makiling. Para naman makapag-trail tayo doon, makapag-trip, di ba? Total, malapit na rin naman tayong bumalik na Manila." Sabi ni Portia, "Ay nako Oliver, sorry ka na lang. Hindi na tayo babalik pa doon, no?" Sabi niya. Kasi nga may nakaengkwentro nga sila doon, di ba? Ngayon, eto na. Meron napansin na naman babae itong si Seb. Maloko eh, machiks talaga eh. Namukha niya si Amira, sabi niya, "Di ba, guys, yan yung babaeng nakita natin sa bundok, di ba? Tingnan nyo. Oh, di ba siya yun?" Namukha nila, "Oo nga no." Kinasama kasi ni Amira si Crisanto, tatay niya, para mag-deliver ng papag. Ngayon, huminto muna sila sa palamigan para bumili ng maiinom. Banding nila mag-ama. "Sige na anak, libre ko na to." "Bakit naman tay? Kasi sinamahan mo ako dito." "Ay sus tay, ito talaga. Anak, meron ako yung tatanong sa'yo. Yamang din naman na nakikipagkwentuhan ka sa akin. Ano ho yun tay? Hindi ba masama ang loob mo at una ko munang pinag-aaral ng ate mo?" "Nako tay, kailangan pa bang itanong yan? Naunawaan ko naman ang sitwasyon natin. Naiintindihan naman kita doon tay, kaya okay lang sa akin. Salamat talaga anak. Yan mo, pagsusumikapan ko pang gumawa at makabenta ng papag para kapag nakaipon ako, ngayon darating na pasukan, papapasukin na kita ng kolehiyo. Kahit hindi ko pa napapatapos ang ate Rose mo." "Talaga tay, promise yan?" "Oh, promise yan." "O no, tumitingin ka na naman ng mga pambenta sa mga gamot para sa panggamot mo." "Opo tay, sige na, punta mo na, tumitingin ka muna dyan at dyan na rin naman yung pagdideliveran ko ng papag eh. Basta babalikan kita dyan na, dyan kita susunduin." "Sige tay." Ngayon, eto na, pinunta niya na tong tindahan, sabi niya, "Meron mo ba kayong mga malalaking bote? Ayan, tingin ka lang dyan sa dulo. Ang dami dyan." Ito na yung pagkakataon ni Seb para puntahan si Amira. Nagulat si Amira, nakita niya. Nagkita na naman sila sa pangalawang pagkakataon kasi wala si Alex eh, hindi siya matutulungan eh, tatay lang niya kasama niya eh. Nakita niya yung lalaki ng baso sa kanya, "Hi." Tapos nagtago si Amira, na-corner siya sa dulo. Sinundan siya. Babasusin na naman siya sa pangalawang pagkakataon. At dito na po nagtatapos ang ating review and recap para sa araw na to. Bukas pakatunghayan natin ang episode 8 araw ng Miyerkules, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa mga episodes ng Makiling and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kapuso, and God bless us all.